Mga serbisyong ibabahagi ng SSS gamit ng eGov app ating pag-uusapan kasama si Sir Carlo Villacorta, ang Vice President for Public Affairs ng Social Security System. Sir Villacorta, magandang tanghali at welcome po sa Bagong Pilipinas ngayon. Isa pong karangalan sa akin ang maging bahagi ng programa ninyo, Bagong Pilipinas ngayon, ASEC Weng and Director Cheryl ng PCO. Karangalan pong mapasali dito sa inyong programa. Maraming salamat. Okay sir, una po sa lahat para mas maunawaan ng ating mga miyembro, meron pong My SSS mobile app, My SSS website at itong eGov app na kaisa rin ng SSS. Ano po ang pagkakaiba ng mga ito? Ang My SSS mobile app ay isang app po na pwedeng i-download ng libre sa kahit anong app store para po sa pinakaakmang pakikipag-ugnayan sa SSS gamit ang personal na gadget, ang ating cellphone. Ang website naman po ng SSS, ang www.sss.gov.ph, ay hindi naman nangangailangan ay pwede nating gamitin sa computer, sa ating desktop o laptop computer para po makapag-login at makapag-transact po sa SSS online. Ngayon po kasi ASEC Weng and Director Cheryl, lahat po ng benepisyo at pautang na SSS ay naifa-file na po online. Kaya hindi na po kailangan pumunta pa sa branch ng SSS para lang po makipag-transact sa SSS. At panghuli, itong eGov app naman po, ang SSS po ay nakikiisa sa napakahalagang programa ng Department of Information and Communications Technology para maipagsama ang lahat-lahat ng serbisyo ng pamahalaan sa iisang app. So patuloy po ang integration ng mga sistema ng SSS kasama ng marami pang ibang mahalagang ahensya ng gobyerno dito sa iisang app para sa isang gadget na lamang po makikita ng ating mga kababayan ang iba't ibang ahensya para sa iba't ibang pangangailangan. May follow-up lang ako. Doon sa My SSS, nandun din po yan sa eGov app. Yes, pwede po ang eGov app po ay napakaganda mula po sa loob ng eGov app ay may mga maaari kayong pindutin na link para po dumiretso sa inyong My SSS account. Ilalagin nyo lamang po ang inyong credentials at marami pa pong ibang functionality sa loob po ng eGov app. Sir, meron po ba kayong enhancements na ginawa para po kung gagamitin ng SSS members ito pong SSS feature sa eGov app? Patuloy po ang pakikipag-ugnayan ng SSS sa DICT dito po sa larangan ng integration ng sistema. Sa ngayon po, ang pagkakaunawa ko po ay appointment system po ang iuuna diyan sa eGov app para po makapag-access ng appointment, makagawa ng appointment sa ating national government centers na pinaproject ngayon ng PCO. So doon pa lang muna ang umpisa, appointment system, pero siyempre sa pagpapatuloy ng integration, parami po ang magiging services online na maaaring mapakinabangan na ating mga miyembro. Sir, paano naman po makakatulong yung SSS sa eGov PH app sa mga miyembro na nasa malalayong lugar o yung mga OFW natin? Opo, so ang ang SSS sa loob ng eGov app ay nagbibigay po lamang ng isa na namang dagdag na platform kung saan ang mga OFWs o ang mga overseas Filipinos ay maaari ring ma-access ang SSS. Kasi pag nakikita ng ating mga kababayan na nasa iisang app na lamang ang lahat ng serbisyo ng pamahalaan, mas malamang doon na lang sila mag-i-interact sa atin, hindi ba? So yun po. Sir, dito naman po sa paglulunsad ng Presidential Action Center sa eGov app, paano po ang magiging coordination nito sa mga gusto pong dumulog, particular po sa SSS? Opo, nabanggit ko na po ng maaga kanina, sa umpisa po ay appointment system ang kapakinabangan ng miyembro na gustong pumunta sa Presidential Action Center na programa po ng PCO at
sa mga susunod na mga linggo o buwan, ipapatuloy pa rin po ang integration para mas marami pong serbisyo ang mailagay ng SSS diyan po sa loob ng eGov app. Pati rin po yung mga services na makikita nila sa National Government Center po na ilulunsad sa lalong madaling panahon. Sir, gaano po kadaling gamitin ang SSS sa eGov PH app para sa mga miyembro nito at paano po ninyo ginagabayan yung mga nakatatanda, lalo na yung hindi mga masyado mahilig syempre o hindi marunong gumamit ng mga gadgets? So, ASECWENG, Director Cheryl, depende po kung sino yung tinatanong natin kung sa pagsagot ng tanong na yan. Kung ang kausap natin ay Gen Z, medyo tech-savvy po sila, madadalian po sila sa pakikipag-interact po sa eGov app. May challenge lamang po sa mga senior citizen na siguro ngayon na dinatnan ng eGov app ngayon. Kaya kailangan gabayan natin, sama-sama tayo, lahat ng ahensya ng pamahalaan. Ang SSS po ay mayroon kaming mga member service representatives na magiging gabay nila sa pagpunta sa SSS branch at pati na rin dito sa National Government Center na itataguyod po ng PCEO. Sir, ayon po sa DICT, nasa mga ahensya po na integrated sa eGov app ang kapangyarihan para proteksyonan ang mga personal na impormasyon ng ating mga kababayan. Kamusta po ang privacy protection ng SSS sa platform na ito? Sa hanay pa lamang ng DICT, tiniyak na nila na ang eGov PH ay may mahigpit na security protocols. So sa level pa lang ng DICT, mahigpit na po. Sa pagpasok naman sa particular na online account ng ating mga miyembro, andyan pa rin ang ating security and authentication protocols para po hindi magamit ng iba ang kanilang sariling online account sa SSS po, Director. Sir, sa ngayon, ano po yung challenges na hinaharap ng SSS pagdating po dito sa digital transitioning ng services ng inyong ahensya? Napakarami pa rin, ASECWENG, Director Cheryl, sa ating bansa ang hindi pa rin abot ng internet, ng teknolohiya at atin pong, yan po ay isang malaking challenge sa atin ngayon. So tayo po ay nakikipagmatyaga with DICT sa larangan na ito para kapag ang buong Pilipinas po ay tunay ng may internet access, ay maaabot na po natin ang lahat na ating kababayan kahit paano sa internet man lang muna online. Sa ngayon po ba, sir, gaano karami yung members natin ng SSS? Ngayon, mahigit 40 million po ang miyembro ng SSS na covered po ng SSS ASECWENG. Pero dyan sa 40 million, meron po ba kayong monitoring kung ilan yung meron ng app? Yung My SSS. Opo. So, marami na po ang naka-register ng aming at nakapag-download na po ng aming mobile app. Ang kasalukuyang bilang po ay 6.2 million po ang mayroong mobile app downloads. Pero yung naka-register na po online sa SSS ay halos 22 million na po. Nililinaw ko lamang po na 22 million na ang may online account sa SSS. Sa kabilang banda, yung mas gustong gumamit ng mobile app ay nasa mga 6.2 million. So ikaw meron ka ako wala pa yatang SSS. I mean yung mobile app, pero meron akong yung sa Online, okay. So okay lamang po yun kasi depende po ASECWENG sa isang tao kung saan siya mas komportable makipag-transact sa SSS online. Mayroon po tayong paraan through our gadget, our cellphone, or our tablet, or yung iba sa computer. Wala pong problema. Sir, nabanggit niyo po earlier, nasa 40 million na po ang members ng SSS and 22 million yung may online accounts. So meron pa pong discrepancy. Paano niyo po ini-encourage yung iba na magkaroon ng online account po? Opo, so tuloy-tuloy lang ang ating kampanya, ASECWENG, Director Cheryl, sa pag-promote ng ating online platforms. So andyan kami sa social media. Ginagamit din natin ng print
TV and radio sa aabot sa mga lugar na medyo konti pa lang ang nagre-register o pumupunta sa SSS para mag-claim. At patuloy pa rin naman po ang pag-expand ng SSS physically through our branches nationwide, at marami po kaming partnership programs lalo na po with local government units para maihatid ng mas malapit ang serbisyo ng SSS sa kanila kahit walang SSS branch po. Ang mga LGU ay nakikipag-partner po sa SSS at kami po ay nakakapagtayo ng electronic centers sa hanay ng mga LGU para po mas malapit ang mga programa ng SSS sa mga LGUs kahit wala kaming branch doon. Tuturuan namin ng LGU kung paano makipag-transact sa SSS online gamit ang kanilang computer at ang kanilang internet, at masisilbihan na nila ang kanilang mga constituents with the training that we provide to them po. Okay, sir, sa patuloy naman po na digitalization effort ng pamahalaan, ano-ano pa po ba yung ibang serbisyong pwedeng asahan ng ating mga kababayan mula sa SSS na magpapadali at makakatulong po dahil sa integration nga ng inyong ahensya sa eGov app? Opo. So, napakahalaga, Director Cheryl Asequeng, na tayo ay nag-uumpisa dito sa programa ng DICT na mailunsad ng maayos ang eGov PH at ma-implement ng maayos. Sa darating na panahon, kapag mas mayabong na po ang integration ng SSS into the eGov PH app, magiging mas marami na po ang mga serbisyo at mga programa ng SSS na magiging mas madaling available sa ating mga mamamayan. So sir, saan naman po pwedeng pumunta yung mga kababayan natin kung may problema sila sa paggamit ng kanilang SSS sa eGov app? Opo, pwede po sila pumunta sa mga branches pa rin na SSS kung sila ay nahihirapan sa eGov app sa ngayon dahil tayo ay pinapanganak pa lamang at inilulunsad pa lamang. Pero syempre pwede din sila pumunta sa mga opisina ng DICT dahil DICT ang pangunahing ahensya na nagtutulak nitong eGov PH app. May follow-up lang ako, sir. Doon sa sinabi ninyo, dahil nga tayo ay magkakasama dito sa isang malaking action center, ano po yung main services na maibibigay po natin sa mga kababayan natin? Dahil sinabi nyo, meron pong nasa LGU, merong mga branches sa mga malls. So, dito po sa action center, ano po yung services? Parehas din po ba ng mga nasa branches? Parehas po. Ang maganda po dito sa naisip ninyong National Government Center na ilulunsad ay magkakatabi po ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan, lalo na yung mga ahensya na nagbibigay serbisyo sa ating mga kababayan, lalo na sa social welfare at social protection agencies. Lahat ng pwede po namin kayong alalayan na maging miyembro ng SSS. Pwede po namin kayo alalayan mag-generate ng tinatawag naming payment reference number para makapagbayad kayo ng contribution o loan. Mahalaga po na malaman din na ating mga kababayan na ang SSS po ay makakatulong din sa pag-enroll ng kanilang disbursement account. Asequeng, Director Cheryl, yung disbursement account enrollment po ay medyo challenging sa ating mga miyembro at ako'y natutuwang ibahagi na kasama po yan sa mga services na SSS sa National Government Center. Pati pa rin ang mga benefit programs, loan programs ng SSS ay ma-avail din po dyan sa National Government Center, Asequeng. Pati yung mga gusto nilang asikasuhin sa kanilang mga Opo, contributions, may mga bungi-bungi doon sa kanilang Opo. So lahat po tungkol po sa contributions inquiries or sa outstanding loans na ating mga kababayan, lahat po ng gusto nilang malaman tungkol sa kanilang SSS records ay maaari po nilang matamo o makuha dyan sa National Government Center. Ewan ko sir kung pwede niyong sagutin ito. Ito yung napag-usapan naman natin kahapon na yung may mga may mga lumang members na may loan tapos mag-a-apply sila ng panibagong SSS account.
dahil parang para matakasan, may ganun po ba yung previous loan nila? Hindi po. Kapag tayo po ay nangutang, wala pong takas sa pagbayad. Ang nangyayari lamang po, pag pumunta po sila dito sa mga sangay ng SSS, pati po dito sa SSS sa loob ng National Government Center, ay maaari nilang malaman ang kanilang tunay at updated na outstanding loan balance, dyan po sa inyong tanong, para makapagmuni-muni po sila kung paano nila maaari itong mabayaran ng buo upang pagdating ng kanilang retirement ay hindi makaltasan ang kanilang retirement pension dahil sa lumulobong outstanding loan, Asekweng. Director Cheryl. Yung nabanggit nga po ni Asekweng, yun nga pong iba kung may mga utang po na mga existing. Kung sakali po na nahihirapang magbayad, patuloy pa rin po ba yung ino-offer ninyo ng mga condonation programs po para makatulungan po sila? Yes po. So meron po kaming consolidated loan program with condonation of penalties. Mag-avail lamang po ang ating mga miyembro. Kasama din po yan na naman, Asekweng, sa mga serbisyong bahagi ng SSS sa loob ng National Government Center. Consolidated loan program with condonation of penalties po yun. Patuloy pa rin po yan. Kung pag nalaman nyo na po ang inyong outstanding loan amount at isipin nyo po kung anong halaga ng outstanding loan amount na yun ang kaya nyong bayaran, babawasan din po namin ang penalty. Kung kaya nyo na pong bayaran ng buo, buo din namin tatanggalin ang penalty sa ilalim ng programang yan. Okay. Okay, sir, mensahe nyo na lang po sa mga miyembro po ng SSS na hindi pa gumagamit ng eGov.ph app. Hinihikayat ko ang lahat ng mga miyembro ng SSS, actually, Director Cheryl, Asekweng, lahat ng ating mga kababayan na lang, na i-download nyo na po ang eGov.ph sa inyong app. Meron din po ako. Sana po ay i-download po ninyo para po makita po ninyo ng personal na nasa loob ng app na yan ang iba't ibang ahensya po ng gobyerno. Ang SSS, Pag-ibig at PhilHealth po ay magkakatabi dyan sa app na yan at kayo po ay matutuwa at sa paglipas po ng panahon na tayo ay pahusay ng pahusay sa ating pag-i-integrate, parami rin po ng parami ang ating serbisyo maaaring matamo o magamit dyan sa eGov.ph app. Okay, sir. Maraming salamat po sa inyong oras, Sir Carlo Villacorta, ang Vice President for Public Affairs ng Social Security System.